I'm saved from my sin. By God alone, I'm saved from my sin. To God alone be glory. Amen. The word of God is truth revealed for men to know God's law, the standard of reality, the Bible guides in all. There is no other book divine, no other sacred tome. The truth of God lies nowhere else but in it alone. Salvation is a gift of God, so may no human boast. By grace alone have saints been saved to uttermost. No, nothing else can save my soul, my sin that can atone. The sinner now redeemed by God is saved alone. By God alone, I'm saved from my sin. To God alone be Amen. By God alone, I'm saved from my sin. To God alone be glory. Amen. The works of natural man cannot appease the wrath of God. Through Christian faith, the Savior saves and stays the Father's wrath. For God could not my sin forgive through merits of my own. The guilty wretch is justified by God through faith alone. When first the sin of man appeared, the Lord withdrew his hand. Thus Christ became a man and died to bridge the awful span. No other one could mediate between me and God's throne. The wayward son restored to God finds hope in Christ alone. By God alone, I'm saved from my sin. To God alone be glory. Amen. By God alone, I'm saved from my sin. To God alone be glory. Amen. Oh, praise the God who saves the weak. Oh, glorify his name. Let all creation with one voice his wondrous deeds proclaim. Who else deserves the laud, the praise? It is not flesh and bone. May all of life there glorify our King, our God alone, our God alone, our God alone. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga din po sa ating mga viewers na nasa kanilang bahay online.
Maraming salamat sa Panginoon na tayong lahat ay nagkita-kitang muli sa umagang ito. And today po is our first day of the Reformation Month and we are very excited talaga na malaman kung ano pa yung ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya relax lang tayo dito, hayaan natin ang Panginoon ang siyang kumausap sa atin sa araw na ito. Okay, magandang umaga pong muli. Ang lahat po ba ay nakapag-breakfast na? Though hindi po tayo magpo-provide ng food, physical food today, so this morning. So naitanong ko lang naman po sapagkat yung pagkain sa umaga or any meal of the day is very important. Tama po, di po ba? Ako po sa ngayon ay into IF diet plan. So, intermittent fasting. Yun po yung ibig sabihin nun. So, ngayon po ay 12 noon po ako pwedeng kumain onwards. So, meron po akong 9 na oras lang upang kumain at may 15 hours po na walang kain. So, ganun po yung calculation niya. At dahil po doon, talaga namang gutom na po ako sa mga oras na ito at nasasabi po akong kumain sa kung ano pang naiisip ko. Kasi pagkain po is very essential sa ating buhay. We cannot live, actually, we will die if we don't eat. Okay? Same thing po with our spiritual life. Yung pagkain natin, na pagkain na nagmumula sa Panginoon, ay sadyang napakahirap po yan. Sa tuwing hindi natin natitake. Napakahirap. Nananabik tayo, nauuhaw, mayroon tayong matinding pagnanais sa Lord. Tama po ba? Mayroon tayong matinding pagnanais. Nararamdaman po natin yan every time that we are far from the Lord. At minsan kahit konting oras lang na far tayo sa Lord, nananabik tayo sa Kanya. So gutom po tayo ngayon sa ating Panginoon at sana naisin po natin na ang Panginoon ang siyang magpunan nung kagutuman na ito sa mga oras na ito. Sabi po sa Psalm 63, 1-4, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory, because your steadfast love is better than life. My lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift my hands. So that's from Psalm 63 po, 1-4. The psalmist po affirms his relationship with God. Kasi sabi niya, Oh God, my God. The psalmist illustrates his desires for God's sustaining presence. He also desires God because he has seen God's glory and power and knows that nothing is greater than Him. The psalmist shows his confidence in God by trusting in God's just over his own life. The psalmist's confidence is God's steadfast love leads him to worship God. May this longing that we feel right now, a blessed church, leads us and leads everyone here to worship the Lord. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, your glory shines upon us, O God. We come to you this morning with empty hearts. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, na uhaw at nananabik sa iyo. May this morning, may we be filled with your glory, O God. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito at tutunghayan namin kung paano ka maitataas ng bawat isa sa umagang ito. Sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa iyo ang umagang ito. Pinupuri ka namin at inaantay namin, Panginoon, ang bawat pangungusap mo sa aming mga puso. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan. So, inaanyahan ko po kayong tumayo at simulan po natin
ang ating pag-aawitan by singing this Reformation song. Ayan. So this is a new song, pero let us be reminded at ating ihayag yung katotohanan through this song that we are saved by faith alone. Amen. That's your word alone. Praise the Lord. Let's meditate on every lyrics of this song. Your word alone is solid ground, the mighty rock on which we build. In every line the truth is found, and every page with glory filled. Through faith alone, through faith alone we come to you. We have no merit we can claim, sure that your promises are true. We place our hope in Jesus' name. Gloria, 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 glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. In Christ alone, in Christ alone we're justified. His righteousness is all our plea. Your lost demands are satisfied. His perfect word has set us free. Gloria, 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 glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. By grace alone, by grace alone we have been saved. All that we are has come from you. Hearts that were once by sin enslaved, now by your power have been made new. Now by your power, now by your power have been made new. Gloria, 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 glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Miss your word alone. Your word alone is solid ground, the mighty rock on which we stand. In every line the truth is found, and every page with glory filled. And every page with glory filled. Gloria, 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 glory to God alone. Gloria, Gloria, glory to God alone. Gloria, 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 glory to God alone.
Yes, we are saved by faith alone, by grace alone, through faith alone, in Christ alone, according to the Scripture alone, and for the glory of God alone. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. And this time, let us highlight dun sa isang solas, na sola scriptura, Scripture alone. Sabi po sa 2 Timothy 3, verse 16 to 17, all Scripture is read out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be competent, equipped for every good work. At sinabi rin po sa Psalm 119, verse 105, that yung lamp, that the word of love, the word of God is the lamp unto our feet and the light into our path. Kaya atin po yung i-declare as we sing this next song, the words of life. Let's clap our hands for our God. As we gather, come and teach us. Spirit, come and speak today. You delight to lead and guide us. It's your word that lights the way. So come, awaken our hearts, illumine our minds, magnify Jesus Christ. Come, renewing our faith, changing our lives with your words of life. Amen. Let your truth sink deep within us, O Lord. Let your truth sink deep within us. Let the foolish learn your way. We are often prone to wonder. As we hear, may we be changed. So come, awaken our hearts, illumine our minds. Magnify Jesus Christ. Magnify Jesus Christ. Come, renewing our faith, changing our lives with your words of life. Awaken our hearts, illumine our minds, magnify Jesus Christ. Come, renewing our faith, changing our lives with your words of life. Thy words is the lamp unto my feet and the light unto my path. Come on, declare it. Thy words is the lamp unto my feet and the light unto my path. Yes, Lord, thy words. Thy words is the lamp unto my feet and the light unto my path. Thy words, sing it with all your heart. Thy words is the lamp unto my feet and the light unto my path. We need to see you. We need to hear you. We want to know you, word of life. We need to see you. We need to hear you. We want to know you, word
prayerfully to the Lord. Yes, oh God. We need to hear you. We want to know you. Word of life. For the last time. We need to see you. We need to hear you. We want to know you. Word of life. So come, awaken our heart. Yes, Lord. Illumine our minds. Magnify Jesus Christ. Come, renewing our faith, changing our lives with your words of life. Listen by thy words. Thy words is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy words. Thy words is the lamp unto my feet and a light unto my path. Amen. Let us pray. Yes, dear God, our Heavenly Father, we thank you, Lord. We continue to praise you and worship you, O God. Thank you, Lord, because you are the source, Lord, of everlasting truth. Thank you, Lord, for revealing, Panginoon, your wisdom through your word. And, Lord, please, oh God, help us, Panginoon. Put the desire in our hearts, Lord, to know you more, oh God. Help us, oh God, to study your word at bigyan ng desire, Panginoon, ang mga puso namin, Lord, na i-treasure, Panginoon, ang iyong salita sa aming mga puso, oh God. Thank you, Lord, for everything, oh God. Thank you for all you've done, Panginoon, at lahat ng gagawin mo pa sa amin, oh God. Thank you for your goodness, for your faithfulness, Lord, for your amazing love, for your amazing grace, oh God. We entrust to you everything, oh God. You are worthy, Panginoon. Thank you for Jesus Christ, oh God, for sending Jesus for us, Lord, para sa kanyang sakripisyo para sa amin, Panginoon. Though we are not worthy, oh God, thank you, Panginoon, because you see us righteous, oh God, because of Jesus Christ, oh God. Yes, Thank you Lord. for the 5 solas, Panginoon, na amin pong talagang nagli-lead po sa amin, Lord, nag-guide sa amin, Lord, sa aming buhay Kristiyano, Panginoon. And may you be, Lord, glorify, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng aming ginagawa, sa aming mga buhay. Ikaw ang maitanghal, ikaw at wala nang iba. To you be all the glory, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ito dapat ipagdiwang. Simulan natin sa formation. Itinatag ni Jesus ang Christian Church noong 30 to 33 AD. Mula sa pagiging minor religious group na kadalasang inaapi at inuusig, lumago ito at nagtamo ng opisyal na pagkilala mula kay Roman Emperor Constantine noong 313 AD. Nang bumagsak ang political government ng Rome noong 500 AD, nailagak sa balikat ng Christian Church ang tungkulin sa pagtuturo at paghuhubog sa lipunan, particularly in the Western society. From humble beginnings, the Church took the role of governing leadership. Pangalawa, ang deformation. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng eastern at western part ng Christian Church na nagsimula noong 500 AD na nagpatuloy at lumalim pa hanggang 1500 AD.
Ilan sa mga bagay na nakaapekto sa relasyon ng dalawang ito ay ang political and economic crisis, geographical distance, at language differences. Humantong sa malawakang hiwalayan ng eastern at western part ng Christian Church noong 1054 AD na naiukit sa kasaysayan sa tawag na The Great Schism. Ang East ay kilala sa tawag na the Eastern or Greek Orthodox, habang ang West naman ang tinatawag natin ngayong Roman Catholics. Lumaganap ang mga unbiblical teachings at practices throughout the western part of the church tulad ng purgatory, praying to or for the dead, infallibility of the Pope, indulgences, forgiveness for sale, at marami pang iba. The western part of the church abandoned the Christian faith and the views the flock entrusted to them. Ikatlo, ang Reformation. Ginamit ng Diyos ang isang respetadong monk at seminary teacher na si Martin Luther upang labanan ang mapag-abusong sistemang lumaganap sa Roman Catholic Church. Noong October 1517, ipinako niya sa pintuan ng Wittenberg Church in Germany ang kanyang 95 theses or arguments na kumakalaban sa mga unbiblical teachings. Gusto niya lang naman sanang mapanumbalik ang faithfulness ng church sa Bible. Sa kasamaang palad, hindi ito tinanggap ng Roman Catholics at naging mitya ng pagsisimula ng tinatawag na Protestant churches. The Reformers came up with 5 slogans that became the battle cry of the Reformation to distinguish their differences with the Roman Catholics. Sola Scriptura, Sola Gratia, Sola Fide, Solus Christus, Soli Deo Gloria. Mula sa kasaysayan, matututunan natin na ang kawalan ng mataas na pagpapahalaga sa salita ng Diyos ay nagdudulot ng pagkapahamak at pagkawasak. Sinamantala ng mga pulaang tagapanguno ang ignorance ng kanilang mga nasasakupan. Ang mga Bibles at ang mga pagdaraos ng misa ay nasa wikang Latin lamang, kaya hindi maiintindihan ng mga karaniwang mamamayan, which led to the deceptive teachings and practices. Ang katungkulan bilang pari ay hindi lang laan sa mga nakapagtapos sa seminaryo, kundi maging sa mga may pambayad. The church was led by people who have nothing to teach but lies. Ang salita ng Pope ay tinuturing na mas mahalaga at mas makapangyarihan sa salita ng Diyos. Ang Protestant Reformation was a call to go back to the Bible. Habang marami sa ngayon ang nagpupumilit na pababain ang value ng sound theology at sound doctrines, isinakripisyo naman ng mga reformers ang kanilang komportableng katayuan at kaligtasan upang mabawi ang mga katotohanang ninakaw ni Satanas mula sa Christian Church. Dito natin makikita ang kahalagahan ng unang haligi, pillar ng Reformation, Sola Scriptura. Sola means alone, Scriptura means scripture or the Bible. The Reformers believed that the scripture stands alone as sufficiently authoritative and does not need validation from the Pope or a council, nor supplementary document. Inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo at buksan ang kanilang mga Biblia para sa pagbabasa ng scripture reading for this day. Please open our Bibles to Hebrews chapter 4 verse 12.
Hebrews chapter 4, verse 12. For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing in the division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of the heart. So that's from Hebrews chapter 4, verse 12. You may now be seated. Thank you so much. Blessed Church, we are now in the Reformation month, and today we are to learn about the first pillar of the Reformation, which is the Sola Scriptura. And to give us God's message about Sola Scriptura, here is our dear elder, Mr. John Brian Peña Florida. Good morning, Blessed Church. Ayan, kinakabahan na naman ako. Parang laging pag umakit po ako humaharap po ako sa pulpit, it's really with fear and trembling before the Lord dahil hindi po basta-basta ang ating pinag-uusapan sa bawat Sunday po, ano? And isang pagbati po, Happy Reformation Month, Blessed Church. Ayan, sige po, ano na po natin to, itaon-taon na po natin itong ating celebration for the Reformation Month. Magandang umaga rin po sa mga kasama po natin sa Facebook Live po. Para po sa mga unang pagkakataon po na maririnig po itong bagay na pag-uusapan po natin today, even the Reformation itself, I'm encouraging you po this morning to have an open heart and mind as we receive the Word of God today. Yan po yung isang mahalagang paalala bago po tayo magsimula. Today po, again, is the beginning of our month-long celebration ng Reformation Month. And as the video introduction po has given us the glimpse of the past, atin naman pong tignan, no, kung ano yung mga current na pinagdadaanan po ng ating simbahan sa panahong ito. Bilang panimula po, meron pong isang grupo ng mga tao na nagkiklaim na mga Christians. Ang tawag po nila sa kanilang mga sarili ay Progressive Christians. Okay, ano po itong mga Progressive Christians na ito? Sila po yung mga Christian, di umano, na naniniwala na ang main teachings ng Scripture ay umiikot po sa tinatawag po nating social justice o yung equality para sa lahat. Kaakibat po nito na ng social justice ay yung kasama rin pong environmentalism na ang mundo po ay kailangan i-preserve para hindi ito tuluyang masira. Okay? Kasama din po yung yung tinatawag po nating pro-choice movement. Yung nasa iyo ang kapangyarihang mamili kung anong gagawin mo. Even abortion is a choice. Okay? Yan po yung pag binalikan nyo po or sinearch sa Google, yan po yung inyong makikita. Ayon po, ito isang church po ito Ayon po sa isang church, ang pangalan po nila Bethel Congregational United Church of Christ. Ganda, no? Ganda ng pangalan nila. Hindi po sila naniniwala sa mga core beliefs ng Christianity, katulad po na ang Bible po ay salita ng Diyos. Pag sinabi pong hindi sila naniniwala, ito po yung fundamental beliefs natin. Ito yung core na beliefs natin na ang Bible ay salita po ng Diyos. Hindi rin po sila naniniwala na ang creation po ay ang basis kung paano po nailikha ang lahat ng bagay. Hindi daw po yun pwedeng ipalit sa evolution theory na tinuturo po sa mga public schools or sa paaralan. Kasama rin po sa paniniwala nila na hindi po sila naniniwala na yung mga ibang faith apart from faith in Jesus Christ would go to hell. Sabihin, all religions points to heaven. Yun po ang kanilang paniniwala. Wala nang mapupunta sa hell. Okay? Hindi naman pwedeng ipilit natin yung Christianity sa kanila. Let them believe what they believe. Yan yung kanilang paniniwala. Hindi rin din po sila naniniwala na ang Diyos ay galit sa LGBT. Hindi rin sila naniniwala na lahat ng bagay apart from Scripture ay mali. Ang tanong po para sa bawat isa sa ating naririto,
what do you believe about the Bible? Ano ang pinaniniwalaan ninyo patungkol sa Biblia o sa salita ng Diyos? Isang mahalagang paalala po sa atin that the wrong view of Scripture will result in a false view of everything. Kapag mali po ang ating pananaw patungkol po sa salita ng Diyos, mali na po lahat ng bagay in essence. Bakit po? Sa atin pong paniniwala ng Scripture po ang batayan ng atin pong pamumuhay, ang pinagmumulan po ng katotohanan. Kung mali po ang pananaw natin patungkol dito o hindi tayo naniniwala sa mga katotohanan ito, everything that we believe and about us is false. Paano po ito magkakaroon ng maling view? Magkakaroon po tayo ng maling view pagdating po sa ating mga doktrina, sa ating pong mga teaching, sa ating pong mga desisyon sa buhay, basically po sa ating bawat paghakbang. Kung sa panahon po ng mga reformers, inabuso po ang mga tao dahil sa pagiging eksklusibo po ng salita ng Diyos ng mga korap po na pinuno of their time, ang matinding kalaban naman po natin ngayong modern times ay ang maling pagtingin po at ang nagpupumilit po na pagbababa ng kahalagahan ng tamang mga aral po tungkol sa Diyos. Maging po yung katuruan po sa mga bagay na maggagabay po sa ating buhay. Kaya po kung mapapansin po ninyo, marahil, mapapaisip kayo, bakit magkakaiba ng teaching? Kala ko ba pare-pares tayong Christian? Bakit iba si ganito? Ba't iba si ganyan? Today po, we will discover the uniqueness of God's Word and why Scripture alone should be the standard and authority by which a Christian life is anchored. Ang banal na kasulatan, ang Holy Scripture, unlike any other books that is written by man here on earth, is alive and active, precise in purpose, and heart-exposing. Ang pangalan po ng ating mensahe ngayong umagang ito ay Sola Scriptura, mula po sa Hebrews chapter 4, verse 12. Tayo po yung manalangin. Lord, we humbly come before you with humility. We ask for your wisdom to be upon us as we receive your word this morning. Prepare our hearts, Lord. Teach us your ways. And may your name be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Konting background po sa atin pong pag-uusapan ngayong umagang ito. Kayo po ba nabasa niyo na po ang buong letter to the Hebrews? Meron na po bang nakakompleto ng Hebrews? Yan. Para po sa mga hindi pa nakabasa at nakabasa na, konting review po, no? Kapag binabasa po natin yung mga naunang verse, bago po yung chapter 4, verse 12, makikita po natin yung pagbibigay po ng emphasis ng sumulat po ng sulat na ito ng mga mahalagang paalala sa kanya pong audience na mga Hudyo at mga Hentil na Christians na dati pong sympathizers ng Judaism tungkol po sa katotohanan kung sino si Jesus at ang kaligtasan po na nagmumula sa Diyos. Yan, pwede nyo po itong picturean, itong nasa susunod po na slide para po mabalikan nyo mamaya. Ilan po sa mga yan na si Jesus po is superior than any prophets. Yan, makikita niyo po yun sa chapter 1. Si Jesus po is superior than angels sa chapter 1 pa rin. And then yung warning against neglecting God's salvation na makikita niyo po sa chapter 2. Jesus is the greater Moses. Pati yung the rest that is given for the people of God. Ano po yung common denominator sa mga naunang verses po na ito o chapters? Lahat po ng yan, bawat banggit po ng author, ay meron po siyang pangsuporta doon sa gusto niyang sabihin. Ano po yung ginagamit niya? Yung Holy Scriptures. In order na masolidify po yung gusto niyang sabihin at ipakita na turo, hindi po niya nakakalimutang ilagay yung sinabi po ng Diyos sa kanya pong salita para mapagtibay po yung gusto niyang sabihin. Ngayon, why is it important po that He includes yung itong mga citation sa Holy Scriptures? Makikita po natin ngayon kung paano niya kinongclude yung mensahe po niya
doon sa section po na kabilang po yung Hebrews chapter 4 verse 12. He emphasizes that it is important to obey God's word because, unang-una po, the word of God is alive and active. Yan po yung ating unang point. Sabi po, for the word of God is living and active, sapagkat buhay at mabisa ang salita ng Diyos. Ngayon po, how is the Bible set apart from any books po na meron po dito sa mundo? Paano po naging unique yung atin pong Biblia sa anumang libro po na meron sa mundong ito? Una po, it is alive. Yung word po na living ay mula po sa Greek word po na zao, na nangangahulugan po na mayroong buhay. Ngayon, bakit po ito buhay in the first place? Why is it alive? The word of God po is alive because it came from the living God, who is also the source of life. Kaya po ito buhay dahil ito po ay nagmula sa Diyos na buhay. Sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 12, mga kapatid, mag-ingat kayo at baka maging masama ang puso ninyo na siyang magpapahina ng pananampalataya ninyo hanggang sa lumayo kayo sa Diyos na buhay. God is alive, that's why His word is also alive. Jesus also mentioned in the gospel na kung ano po ang kanyang sinabi is also life-giving o nagbibigay ng buhay. Sabi po niya sa John chapter 6 verse 63. Sige po, pwede niyo pong buksan yung Bible niyo. John chapter 6 verse 63. Yan. Sige, pabigyan ko kayo ng time. Yan. Yan. The Spirit alone gives eternal life. Human effort accomplishes nothing. And the very words I have spoken to you are spirit and life. Kung ano po ang ibinahagi ni Jesus na kanyang salita sa kanyang mga disciples are spirit and life. Ang salita po ng Diyos ay inahalin tulad din po sa isang buto sa Matthew chapter 13 o sa isang seed. Kung saan po makita natin na yung seed na to o yung buto bilang isang buhay na organismo na kapag naitanim po sa mainam na lupa, inalagaan at diniligan ay magbubunga rin po ng buhay. And in one sense, in spiritual sense, tayo po bilang mga Christians ay bunga po ng butong ito galing sa Panginoon. Sabi po ni Peter sa 1 Peter 1:23, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable, through the living and abiding Word of God. Ang atin pong buhay Kristiyano, if you are claiming to be Christians, that you are changed by God, kaya ka Kristiyano today, it's because of the Word of God that lives in you, that gave you life. Bilang mga Christians po, we know this very well. Bakit po? Tayo po ay nakadepende. Kanina po nabanggit ni Ate Mitch sa kanya pong call to worship kanina, na tayo po ay nabubuhay hindi lamang po sa pagkain o sa tinapay. Tayo po ay nabubuhay sa bawat salitang nagmumula po sa bibig po ng Diyos. Sabi po sa Matthew 4, no? Na sabi niya po sa devil, hindi lang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. That's life. God's word being alive also means po that its message is applicable and relevant in every generation. It is timeless. Kung mapapansin po ninyo, yung mga libro po, may mga, ayan po, sa kasama ko sa Bible School. Sa library po, may mga libro na tinatawag po nating obsolete na. Hindi na pwedeng gamitin for research purposes kasi yung panahon po kung kailan ito nalimbag o na-print ay masyado na pong malayo para sa generation ng paggagamitan. So ang ginagawa po ng ibang mga writers o mga authors po ng mga librong ito, gumagawa po sila ng mga bagong edition nung kanila pong mga isinulat para po maging relevant siya doon sa panahon kung kailan po ito gagamitin. So halimbawa po may mga nasulat na libro noong 1980s, gumagawa po sila ng new editions para mag-fit po
sa mga generation ng year 2000, 2005, at ngayon po sa 2023. Marami pa rin pong mga libro na naisulat na sobrang matagal na panahon, pero nagagawa ng bagong edition for it to be relevant today. But the Bible is different, mga kapatid. Kahit po ito ay nasulat ng matagal na panahon, hindi po kailangang i-revise ang edition ng Bible. Yung translations po may be updated dahil po sa mga bagong nahuhukay po na scrolls, but its original manuscript, hindi na po kailangan i-update because it's complete. And it's relevant to every generation. How beautiful is the Word of God, mga kapatid, no? That's the Bible that you are holding right now kung meron po kayong hawak na ng mga Bible today. In every generation, it is relevant. As long as God exists, mga kapatid, the Scripture remains alive. If our God is eternal, His Word remains the same. Bukod po sa pagiging buhay, ito rin po ay dinescribe bilang active. Yung word po na active ay mula din po sa Greek word po na energes, nang may kahulugan po na epektibo o productive. It's effective, powerful, it produces yung intended result. Kumbaga po, kung ano yung purpose nito, ito po ay tinutupad. Aktibong tinutupad. Hindi po siya nakatenga lang. Walang ginagawa. Ang salita po ng Diyos ay may pagkilos. Kaya kung mapapansin po ninyo, yung Bible po, kaya siya naging relevant and timeless because it speaks in every generation. It does what it needs to do. Kahit man po naisulat ito ng matagal na panahon, we're able to get its timeless message for us to understand and to do yung mga bagay na nakalaan sa atin bilang mga Christians. Okay? And sa buhay po natin bilang mga Christian, it is also evident. Sabi po dun sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. Sige po, bigyan ko po kayo ng time na buksan po yung mga Bible po ninyo. 2 Corinthians chapter 2 verse 13. Verse 13. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, sorry po. And therefore, we never stop thanking God that when you receive His message from us, you didn't think of our words as mere human ideas. You accepted that we said as the very word of God, which of course it is. And this word continues to work in you who believe. Nung atin pong natanggap ang salita ng Diyos, it continues to work in us. Ngayon ang tanong po, how do we know that it is at work? Paano po natin malalaman na ito po ay kumikilos? For God's Word po, transforms lives. Ano pong ibig sabihin nun? Yung buhay po natin ay binago po ng salita ng Diyos. Nung narinig po ninyong mensahe ng kaligtasan, it changed your life. When the gospel was proclaimed to us, it changed our lives. It is at work. No other book po written here on earth can do the same. Wala po. Walang ibang makakapag-transform ng buhay kundi ang salita lamang po ng Diyos. And how powerful is the Word of God? Imagine niyo po ito ha. Ito po ay galing po sa isang website, science website, na ang nagmamanage pa isang Christian. Ito pong mga bagay na nabanggit po dito, these are the things na binanggit na ng Bible long time ago, at late na po na-discover ng science. Okay, ano po yung mga yon? Na yung mundo po ay sphere o bilog, medyo bilog. Makikita nyo po yan sa Job at saka sa Isaiah. So nabanggit na po ito sa Job at saka sa Isaiah, pero 1650 pa lang po ito na-discover ng science. Okay? Yung paghuhugas po ng kamay o pagdidisinfect, ito po ay isa sa mga ceremonial laws na nasa book ng Leviticus. Pero yung disinfection po, alimbawa po sa mga nanganganak, na-discover lang po yung paggamit po ng paghuhugas ng kamay noong 1845.
Yung DNA po, yung information na makikita sa dugo ay nabanggit na po sa book ng Leviticus. Yung lalim ng karagatan sa book of Psalm. Ito po, kakaiba, yung radio waves daw po ay nabanggit na sa book of Job. Yung sa telephone po, kung paano tayo nakipag-usap today, was already mentioned in the book of Job. Yung law of thermodynamics, nabanggit na rin po sa Genesis. Ito po, isang study mula sa Korea na nagsasabi na yung dimensions po ng ark na ginawa ni Noah ay wala pong ibang ship na makapag-outperform ng ginawang ark. Yung quarantine po sa book ng Leviticus at also the dinosaurs in the book of Job. Ngayon po, the truth that the Word of God is alive and active means that it not only exists, but also po, it operates effectively. Nagagawa po nito kung ano po yung purpose niya. Kaya po kung mapapansin po ninyo, ganun po ka-powerful yung salita po ng Diyos. Hindi po ito basta-bastang libro. Ito po ay buhay at patuloy po na kumikilos at nagbubunga. It is the same po. Sabi ni Isaiah chapter 55 verse 11, sabi po ng Panginoon, it is the same with my word. I sent it out and it always produces fruit. It will accomplish all I want it to. And it will prosper everywhere I send it. Hindi po empty. Bumabalik na empty ang salita ng Diyos. When God speaks, God acts. That's why you're Christians today, because the word was spoken to you and your life was transformed. Kaya naman po, hindi na po tayo dapat matakot na mag-share po ng gospel o yung good news po ng salvation. Bakit po? For the power of God does not rest on the preacher or the person who speaks the gospel, but with the words that was proclaimed. Ang kapangyarihan po na magbago ng buhay ng tao, hindi po sa atin. Nasa salita po ng Diyos. Hindi na po tayo dapat matakot. Naisipin natin, naku, baka hindi niya tanggapin yung nahiya ako mag-share ng gospel kasi baka hindi ko siya mapatanggap. Baka hindi siya maniwala sa akin. No, the power to change people's lives is not on you, not on us. It's in God. It's in His Word. No other book can match the Bible, mga kapatid. Next point po, how is the Word of God set apart from any books known to man? The Word of God po is precise in purpose. It's precise in purpose. Sabi po, it is sharper than any two-edged sword, piercing to the division of the soul and of the spirit, of joints and of marrow. Ito po ay matalas kaysa sa alinmang espada na may magkabila pong talim. Gano po ito katindi? Tumatagos po ito sa pagitan po o sa hangganan ng kaluluwa at espiritu. Hanggang sa kasukasuan po natin at buto. Sa kaloob-looban po ng buto. Pag sinabi pong precise, sabihin nyo nga po, precise. Ayan. Pag sinabi pong precise in purpose, ibig sabihin po niyan, katiyakan po sa kanyang layunin. Ang salita pong sharper, na nabanggit po dyan sa ating main text today, ay mula po sa Greek word na tomoteros, na ang ibig sabihin po ay decisive cut. Pag decisive cut po, sa sobrang tiyak po nung pagkakahiwa nito, hindi na po kailangan siyang hiwain ulit. Tayo po kapag naghihiwa po tayo ng ng manok o kaya naman po ng baboy, ay baka po maisipin ng yung ulam nyo mamaya. Pag tayo po ay naghihiwa, may mga pagkakataon po na umuulit po tayo ng hiwa kasi nagkakamali po tayo o kaya naman po hindi ganun katalas yung atin pong kutsilyo. Ang sinasabi po o ang pagkakadescribe sa salita po ng Diyos na kapag ito po ay humiwa, wala na pong second try. Ganun po siya katiyak sa kanya pong purpose. When it cuts, it will surely cut in half. The activeness po, yung sinasabi natin kanina of the Word of God is reflected po doon sa kanyang precision in fulfilling its purpose. Yung kanya pong pagkilos
ay masasalamin po natin dun sa katiyakan po ng pagtupad niya ng kanya pong layunin. Tingnan niyo po yung precision na binanggit po kanina. Tumatagos po ito hanggang kaluluwa at espiritu at hanggang sa kasukasuan. Ano pong spiritual significance po niyan sa atin bilang mga tao at bilang mga Christians? Yung soul and spirit po na binabanggit dyan ay, in summary po, yung ating buhay at yung ating pong kagustuhan, yung ating will. So the Word of God penetrates even our will in our lives. Ganun po siya katindi. Ganon siya katindi. Ganon siya ka-powerful. Ganon siya katiyak. As the Word of God transforms our lives, it affects our whole being. The Word of God affects our whole being, including our life and our will. That's how powerful the Word of God is. No other book can do that. No other book can do that. Sabi po ni Paul sa Romans chapter 12 verse 2, tingin ko pa familiar din to para sa mga paborito pong book of Romans. Sige po, Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, maging posible po ang pagbabago po ng ating isip tungo po sa nais ng Diyos. So the Word of God renews our mind. That's how powerful it is. Mula po sa makamundong pag-iisip, patungo sa pag-iisip na nakatungo po o nakatuon sa nais po ng Diyos para sa ating buhay. What is good and what is acceptable and perfect. Bukod po sa kaluluwa at spiritu, sinabi rin po sa talata na ang pamamaraan po ng salita ng Diyos ay makarating din po pati po doon sa ating mga kasukasuan hanggang kaloob-looban po ng buto. Sino po dito ang mahilig po sa sa bulalo? And para may makita kayong picture po, yung bone marrow po, yan po yung madalas po na, ayan, pag pumunta po kayong Tagaytay, yan po, mahilig kayo sa bulalo, yan po yun. Meron pa tayong picture po dito sa ayan. At medyo maliit lang po ng konti. Yan. Ito po yung po. Ito naman po dito buto ng baka po. Buto po ito ng tao para po malinaw po sa atin. Ito po yung model ng buto kung saan po makikita po ninyo yung ilang bahagi po nito. Specifically po yung marrow. Yung marrow po yan po yung kulay yellow nasa gitna. Yan yung kulay dilaw po na nasa gitna. At saka yung joint po na nagdudugtong sa buto. May mga scholar po na nagsasabi na posible po daw yung joint o kasukasuan na nabanggit po dito ay tumutukoy po sa isa pang layer ng buto. So, basically, hindi po siya yung pinaka-joint na nagduduktong sa buto, pero isa pang layer ng buto. So, nung tinitignan ko po ito, anong ibig sabihin po nun? Yung pagiging precise po o tiyak, yung pagiging tiyak ng salita po ng Diyos, ay kaya pong hiwain, maging yung kaduluduluhan po ng ating buto nang walang mintis. At hindi na po nangangailangan na makailang ulit po na paghiwa. Yan. Manghihiram po ako ng ibang experts po kasi hindi naman ako expert sa surgery po. Meron pong yung sumusunod po na idea galing po ito sa isang medical website. Isa pong aspect ng pagiging isang surgeon ay yung skill po na dapat ikaw ay precise sa pag-oopera. Ayon po sa website na ito, yung Surgery Simulator, ang kakayahan daw po na magawa ng maayos at kontrolado ang mga hakbang na pang-operasyon gamit po yung mga tools o yung kasangkapan na pangkalusugan ay mahalaga po sa isang surgeon para sa pagkamit po ng pinakamahusay na resulta para sa pasyente. Ibig sabihin, yung kakayahan po ng surgeon na maging precise doon sa kanya pong paghiwa at pagbalik ng mga bagay na kinakailangan ay mahalaga po sa survival ng kanyang patient. Now, how does it relate to us in the Word of God? So when the Word of God is spoken to us, and when the Word of God is at work, yung kanya pong katiyakan sa kanyang layunin
ganun po siya. Mas matindi pa po yung precision niya. Kasi po tayong tao, we fail. We are flawed. We make mistakes. But the Word of God is sure to its core. Pag humiwa siya, siguradong mapangyayari yung kanyang kagustuhan. It's fit to its purpose. Hindi po ba kayo natutuwa, no, na ito po yung ating salita ng Diyos na pinag-uusapan po today, na pinanghahawakan po natin sa ating buhay. Huh? How majestic the Word of God. How beautiful the Word of God is. Sige po, papurihan po natin ang Panginoon. Kanina po habang pinakikinggan ko po yung inaawit natin yung mga worship songs natin today, yung pagko-convey po ng mensahe, kung ano ang salita ng Diyos, ang sarap po maging Kristiyano. Parang lahat ng bagay na nangyari po sa buhay natin, ay sige po, mahirap man, difficult man, wala, hindi mo siya makikita na dahil napakaganda ng salita ng Diyos. How beautiful it is. How beautiful it is. No, the Word of God will not miss. Hindi po ito sasablay. Sa dami na po ng prophecy ng libro, hindi siya sumasablay. It will not make mistakes. Hindi po ito magkakamali. And it will not fail for sure. I'm certain of it. That the Word of God will not fail. Hindi po ito mabibigo. Bakit po? Sabi po sa Psalm 18 verse 30, as for God, His way is perfect. The Lord's word is flawless. He shields all who take refuge in Him. You are serving the eternal living God who is perfect. His word is flawless, mga kapatid. And we can trust His word. Kaya naman po, makaasa po tayo na yung bawat salita po ng Diyos ay mapagkakatiwalaan po natin para po maging gabay natin sa atin pong buhay. Why? Because it is precise in its purpose. Tiyak po siya sa kanyang layunin. Meron siyang katiyakan, mga kapatid. And lastly po, how is the Word of God set apart from any books known to man? The Word of God is heart-exposing. The Word of God is heart-exposing. Nalalaman nito ang pinakamalalim na iniisip at hinahangad ng tao. It discerns the thoughts and intentions of the heart. It is heart-exposing. Bakit po? Walang ibang libro po dito sa lupa na may kakayahan pong ilantad ang nilalaman po ng ating mga puso. Kahit nga po tayo, hindi natin alam kung ano yung nilalaman ng puso ng katabi natin eh. Diba? Kahit po, baka yung mga asawa nyo katabi niya pa ba, alam kong nasa puso natin. Hindi po, joke lang. We do not know what the person beside us is thinking right now. Or baka mukhang gutom na po yung mga katabi po ninyo. Pero hindi po natin ito nalalaman. At wala din pong libro dito sa lupa can do that. It is only the Word of God who can do that. Yung word po na judge na mababasa niyo po sa translation na meron po kayo ngayon, ay mula po sa Greek word na kritikos, nang ibig sabihin po ay to expose o ilantad. Ano daw po yung nilalantad po ng salita po ng Diyos? Yung atin pong pag-iisip, kung ano po yung mga nasa isip natin at yung intensyon po ng ating puso, kung ano po yung gusto nating gawin doon sa ating iniisip. Yung iniisip mo at gusto mong gawin, yung iyong kagustuhan. Kaya baka po nagtataka kayo kapag kami po ay nasa pulpit or kung meron pong nagde-devotion, tapos bakit parang ako ating sinasabi ni pastor? Bakit parang ako yung Bakit parang pinatatamaan ata ako ni pastor? Bakit Ako yun eh. Ako yung sinasabi dun eh. Alam kayo ni pastor kung ano nasa isip ko? Okay? Na parang tinatamaan po tayo sa bawat salita pong binibitawan namin. Or nakaka-relate po kayo dun sa mga mensahe po na lumalabas po sa pulpit. Gusto ko lang po i-clarify na it's not the preacher po who knows what's in your heart. Hindi po kami ang nakakaalam
nakakaalam po nung nilalaman po ng puso at isip po ninyo. It's primarily the Word of God that exposes what's within us. Ang salita lamang po ng Diyos ang naglalantad po kung ano ang nasa kaloob-looban natin. At hindi lamang po yun. Ang salita din po ng Diyos ay nagpapahayag po ng pagsusuri. Hindi lang po niya ine-expose, sinusuri din po niya yung laman ng ating puso. Kapag tayo po ay na-confront po ng salita ng Diyos, we're able po to evaluate our thoughts. So kapag naririnig po natin yung Word of God or nababasa natin yung Word of God, ito po yung nangyayari. Napapaisip ka, ano ba yung mga nasa isip ko yun? Is it selfish? Is it acceptable to God? Is it God's will? Is it Christ-like? Napapabalikwas ka kapag may pinagpe-pray ka na isang bagay, tapos sumagot ang Panginoon sa kanyang salita, napapatanong ka ngayon, tama ba itong iniisip ko? When the Word of God confronts us, it will evaluate your thoughts. Kaya malaking bagay po that we consult the Word of God so that we would be able to evaluate ourselves. Na malalaman po natin, tama ba ang gusto kong gawin? So bakit po walang katapat na ibang libro dito sa lupang salita ng Diyos? Dahil ito lamang po ang may kakayahang palutangin po ang nilalaman ng puso ng tao. When the world believes, ito po ang common today, when the world believes that there is something good in us, alam mo, may mabuti sa puso ng bawat isang tao. Parang teleserye po, ano? Ngayon po yung lumalabas sa mga, mga linya sa teleserye. The Bible speaks differently with the sharpest truth. Ano pong sinasabi ng Bible? Sabi po sa Jeremiah 17 verse 9, the human heart is the most deceitful of all things and is desperately wicked. Who really knows how bad it is? So when the world tells lies, the Bible speaks truth. Malalaman mo po kung iyan ay totoo o hindi. Kaya naman po kapag meron tayong gagawing isang bagay, malalaman na natin kung tama o mali. Batay po sa salita ng Diyos. Kung ito yung gagamitin po natin na batayan para po sa ating buhay, we would be able to discern if it's right or wrong. Or if it's the will of God or not. Kagaya po ng scalpel o yung kasangkapan po na ginagamit ng surgeon, ng doktor po para sa pag-oopera, ang salita naman po ng Diyos, ang kanya pong scalpel para po sa spiritual surgery ng ating mga puso. The Word of God cuts to our very heart which is corrupted by sin and shapes it according to God's will. That's how beautiful the Word of God and powerful the Word of God is. It shapes our hearts. Kaya po hindi nakapagtaka na may pagbabago po yung ating buhay, na tayo po yung na-transform. Na yung mga kagustuhan po natin, lumalaban na po tayo dun sa mga maling kagustuhan ng ating puso. That we are striving our best to be faithful and loyal to the Lord because it is said in His Word, na Lord, alam kong malito, tulungan mo ako. How beautiful, how majestic the Word of God is, mga kapatid. Papurihin po ang Panginoon. So recently po, hindi ko lang po alam kung ano po, nabalitaan niyo po sa news ito. Meron pong lumabas na news tungkol po dito kay tinatawag na Senyor Aguila. Narinig niyo na po siya? Parang lang, medyo fresh pa siya sa news, no? Isa po siyang, yung president po ng Socorro Bayanihan Services o SBSI. Isa po itong non-government organization na makikita po sa Socorro. Okay po. According po sa news, ito po galing sa CNN, sa isang privilege speech daw po ni Senator Hontiveros, isang kulto di umano or allegedly ang nagtatago po sa likod po ng NGO na to. At sa loob daw po ng organization na yun ay talamak daw po ang mga illegal na aktibidad na nakaapekto po sa humigit kumulang 1,000 mga bata na nag-subject o di umano ay puwersahang ipinakakasal o yung fixed marriage or forced marriage. At nakaranas din po ng sexual violence. Ilan po sa mga allegation patungkol po sa grupo na ito ay tungkol po sa kanila pong financial extortion at marami pa pong iba. There were also claims na si Senyor Aguila, yung kanila pong current president,
ay hinuhubog po upang maging susunod na Messiah at idineklarang reincarnation ni Santo Niño. Although they're rejecting this claim. Pero ito po ay lumabas doon sa privilege speech ni Senator Hontivero. So this cult po has deceived more or less mga 3,000 to 5,000 people already sa bayan po ng Socorro. And hindi lang po ito bago. There are more of these cults sa buong mundo. And most of them claim to be Christians. Nakakalungkot po kung alam lang sana po ng mga taong ito yung totoong itinuturo po ng Bible. Instead po of being angry siguro, what I felt was compassion in a sense na kung alam lang sana nila yung totoo about the Word of God and what the truth about God. Hindi po sana sila maloloko ng mga propetang wannabe na ito. Hindi po ito isolated case. Marami po sila. And they are sila po ay nasasamantala. And that is precisely why we need the Word of God all the more, mga kapatid. Kaya dapat po, paigtingin natin yung ating pagyakap sa salita po ng Diyos nang hindi po tayo maligaw. Nang hindi po tayo maloko ng kung sino man. Dear brothers and sisters in Christ, without the Word of God, we will continue to be spiritually dead. Buhay man po tayong lumalakad sa mundong ito, patuloy naman po tayong patay. Bakit po? Dahil nakatuon lamang po yung buong pagkatao at buong puso't kaluluwa palayo sa pinagmumula ng buhay. It is through Scripture alone, which is alive and active, that our lives can be transformed. And it enabling us to live a life for God. It is through Scripture alone. Without the Word of God, our minds will be left unchecked. Patuloy po tayong maniniwala at gagawa ng mga bagay na hindi po naayon sa salita ng Diyos. Talamak po yan today. And it is only through Scripture that is precise in purpose that our minds can be renewed towards the will of God. Scripture alone, mga kapatid. And without the Word of God, our hearts will remain unchanged. Mananatili po itong naghihingalo at nabubulok. At patuloy pong i-reject ang totoong Diyos. It is through Scripture alone that is heart-exposing that can shape our hearts patungo saan po? Into submission to God's will for our lives. Tatanungin ko po kayo, what is alive and actively working in Christian's life? Yan, with feelings po. What is precise in fulfilling its purpose? And what else can expose what's within our hearts? Let nothing else but Scripture alone, dear ABC, be the standard and final authority for our church and for our Christian life. And let us praise God for giving us His Word that transforms lives, renews the minds, and shapes our hearts. All glory and power belongs to the Lord. Amen. Let's pray. Panginoon, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, O Diyos. Salamat dahil ang iyong salita ay aming mapagkakatiwalaan. Ang iyong salita ay buhay at kumikilos. It has given us life. It continues to work in us. It is sure in its purpose. It is sure in its purpose. Thank you, Lord, for we cannot operate our hearts on our own. But thank you for your word that shapes us to submit to you, to your will. It is indeed a blessing to hear from you every day, to receive you every day, to
know you every day, O Lord. Continue to guide us through your word. May we not depart, Panginoon, sa iyong salita. Lukubin mo kami, Panginoon, ng iyong salita. At kunin mo lahat ng papuri at pasasalamat, O Diyos. Ito po'y aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Maraming salamat po, Brother J.B. Peña Florida, para po sa paghatid ng mensahe ng Panginoon regarding the Sola Scriptura. So, isa pa lang po yan, pero parang nabusog na ako for today. Maraming salamat po. And thank you also to our dear singers na nandito, si Ate Ada Yuvela Umandal, si Ate Lexin Bernal, and si Ate Grace Jones. Okay. Ayan. So in the near future, makikita natin sila siguro na naglilid na rin sa ating worship service, no? Ayan. And we are so proud of them. A Blessed Church ay proud sa kanila, and we look forward na talagang yung mga talents nila magagamit for the glory of the Lord. Right? So let's move on to our worship service, and this time, giving as an act of worship. So 2 Corinthians chapter 9 verses 6 to 8. The point is this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. So, a Blessed Church, ang ating pagbibigay po sa Panginoon ay act of worship din. Hindi lang siya basta nag-offer tayo. Tayo ay binibigyan pa rin natin ng papuri ang Panginoon sa ating pagbibigay. Sabi nga, cheerful and generous giving without coercion, manipulation, and guilt-tripping. We give, we see this an opportunity to rejoice for being part of the kingdom work of God. So, sa pagbibigay natin po ay tayo'y kabahagi, no, ng Panginoon sa kanyang ministry. Okay? Ipanalangin po natin ang inyong mga kaloob. Let us pray. Dear God, Heavenly Father, Panginoon, sa puntong ito, tuloy-tuloy pa rin po ang aming pagpupuri, Lord, sa iyong pangalan. Dahil ikaw, Lord, you really deserve all the glory and all the praise na kaya naming ibigay, Panginoon. And through our offering, Lord, talagang we worship you, Panginoon. And we thank you, Panginoon, that we are able to give. And maraming salamat. We know that this giving is an opportunity for us to be part of your work, O God. Kaya maraming salamat at Lord, pagpalain mo kaming patuloy, Lord, upang sa ganon ay maging kabahagi kaming patuloy ng iyong mga gawain, Lord, para sa iyong simbahan. Maraming salamat, Panginoon, at pinupuri ka namin. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Purihin po natin ang Panginoon. Siya po ay mabuti. Nagkakaroon po tayo ng pagkakataon na balikan yung kahalagahan po ng reformation sa ating mga buhay. Kanina po habang nag-preach si JB, naisip ko yung possibility o kung ano kayang sitwasyon ng A Blessed Church kung hindi nakabatay sa salita ng Diyos yung ating mga paniniwala at practices. No? Naisip niyo po ba yun in your wild imagination? Ano kayang klaseng church ang A Blessed Church kung hindi po kung hindi po salita ng Diyos ang authority? Just to correct, mga kapatid, ang authority po ng iglesia, ang authority po ng Christian church ay hindi pastors. Okay? Hindi po mga elders. Ang authority po ng simbahang ito ay walang iba po kundi ang salita ng Diyos. So, yung submission po ninyo, dahil sinasabi din naman ng Biblia sa atin na
we must submit to our leaders, yun po ay nagtatapos kapag ang inyong mga pinuno ay hindi na po nananahan at yumayakap sa salita ng Diyos. Maliwanag po yan? Okay? So, nakakatuwa po na ipinahayag po ng Panginoon sa atin itong napakagagandang katotohanan na we praise the Lord for the life of our brother who preaches boldly and faithfully. Thank you, Lord. At gusto ko rin po kayong paalalahanan, by the way, kung dumarating po kayo, alam ko marami tayong pagkakataon na nabibisi tayo sa ating mga buhay at nakakaligtaan na po natin, na isasantabi natin yung kahalagahan ng pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Alam niyo po ang effect na usually na-observe ko, hindi lang sa, of course, especially sa aking sarili. Kapag dumarating po sa pagkakataon na nane-neglect ko na yung pagbabasa ng Bible at pag-aaral po nito, okay? Ang sigurado pong nangyayari, bumabalik po ako doon sa aking sa hilig po ng aking laman. Ang mapapansin po ninyong effect po ng paglayo sa Biblia, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay bumabalik po tayo doon sa ating non-Christian manner, na para tayong wala na tayong dinodiyos, no? At ang nangingibabaw po yung kagustuhan ng ating mga laman. So, when you notice that, na parang di ako to parang laging mainit ulo ko, but parang puro pangit ang tingin ko sa tao. Bakit parang non-Christian ako kung kumilos at mag-isip at magsalita, no? Ang una nyo pong pupuntahan ay gaano katagal akong nag-aaral ng salita ng Diyos. Kamusta na yung aking aking pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng ating tagapagligtas na si Jesus sa John chapter 17 verse 17, sabi niya, "Sanctify them by the truth, your word is truth." So kung gusto po natin maging kawangis katulad ni Kristo unti-unti, okay, sa ating mga pag-uugali, pananalita, pagkilos, there's no other way but to dwell in the Word of God. Okay? So muli, purihin po ang Panginoon. And also, we would like to praise the Lord sa atin pong visitor, si Jamie. Si Jamie Ross po kasama natin, okay? Welcome po kayo. At hopefully, hindi ka lang maging visitor, Jamie. We long na maging part ka ng aming family. Okay? Siyempre yung kanyang anak, nakalimutan ko yung pangalan? Si Niles. Yan. May-ari ng Nile River. Okay? Hello, Niles. Okay, welcome kayo palagi po. Okay? So, itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang mga pagpapala na nagmumula lamang po sa ating buhay na Diyos. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagharap sa inyo ng walang kapintasan at ng may kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon. Thank you, Pastor Kerwox. A Blessed Church, the first pillar of Reformation begins today and will be continued next week. So let's await and be prepared po for another learning. So thank you so much for being here today and not being elsewhere. Okay, so see you again next week. God bless you and to God be all the glory. Ayaw pa nila. Thank you so much. Kita-kita tayo next week. Pero, bago tayo kasi yung raffle pala, kaya hindi pa sila tumatayo, at saka hindi pa tumutugtog. You're the reason. Okay, kasi may pa-raffle pa po. Ayan. Kasi dapat mamaya pa i-intro ko sana eh. Okay, so kanina po nag-announce tayo ng may raffle po tayo. Of course, hindi lang to dahil gusto lang nating magpa-raffle. Dahil gusto natin na, yan, meron tayong maging tatak, no? Sa unang pillar ng Reformation. So, mananalo po ng 2 t-shirt. Okay? Meron pong 2 from A Blessed Church ang mananalo ng t-shirt. Yan po yung t-shirt natin. Ayan, white and black. Lahat po ba ay nakapagsulat doon? Dito. So, mukhang hindi lahat. Alam nyo na kung bakit. Hindi nakapagsulat.
Okay. So ako na lang po ang pag ako nanalo, ha? Hindi ko to i-wave. Pero hindi naman ako mandadaya. Okay, ayan, tingin po ako sa taas. May background music po ba tayo dyan? Para mas masaya. Okay, ang unang mananalo. Naging parang pabingo. Sorry po, Lord. Okay, ang una pong mananalo ng Reformation t-shirt. Marami pa tayong aabangan na t-shirt, ha, for the next weeks. Kasi nga, para dun sa celebration natin ng Reformation Month. Ang nanalo po ng unang t-shirt, yung DTI po, ako na lang bahalang kakausap kay DTI. Okay, ito na po. Ala. Ang nanalo po, sila na bang bahala kung gusto nila ng black or white? Okay na po ang mag-usap. Basta ang una pong nanalo ng t-shirt, wala pong iba kundi si Tita Nelia Balud! Yay! Okay. Okay, so meron pa po tayong isang chance. Okay. Ito pala, ate. Ay, tita. Papuntahin na po natin dito kasi meron po ditong fill out down kayo dito. Yung size po ninyo, yung shirt color. So, dahil ikaw po ang unang natawag, meron po pong chance na mamili ng kulay. O, black daw kay Tita Nelia. Tita Nelia, sulat nyo na lang po yung name. Congrats po! Okay, next. Wala po tong tingin, ha? Kahit anong kulay, pwede. Kahit anong kulay po pala pwede. Kasi, kala ko black. Well, black and white are not a color. Anyway. And, ang sumunod po na nanalo, wala pong iba, kundi po si Sir Alfonso Padua. Tito, ito po ang inyo pong ticket. Kahit anong kulay pala pwede. So, kung anong favorite color, yun po ang pwede niyo po nating i-request at ilagay po dito. Yung name po, yung size, at yung shirt color. Congratulations po! Ito po bang mga pangalan na nandito ay ito na rin yung pangalan para sa mga susunod na linggo? Hindi. Next week, bago uli. So, alam na natin kung paano po tayo makakasali sa raffle. Mag-a-announce po tayo mga 10 minutes before the worship service. Yun po, doon po natin pwedeng isulat ang ating mga pangalan sa ating, ano ba to? Raffle paper. Okay, so ayan po, Blessed Church. Yun na po talaga yung katapusan ng worship service sa araw na ito. See you again next week for another Sola. Ayan, tunghayan po natin. God bless everyone! You're the reason why our hearts are beating. You're everything
praise rising up.